aming real horror story experience na part 1 ay maggagawa kami ng part 2. Kasi mukhang okay naman yung ginawa naming Pumatok, guys. Yeah. Maraming salamat sa viewers. No? Maraming salamat sa inyo, sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin. Maraming salamat. So, ngayon, part 2! Ang title, Hiwaga. Ha, guys? Hiwaga ang title ng experience na isi-share ko sa inyo. Kung sino sa inyo yung nakakaalam ng Mount Banahaw, tungkol ito sa Mount Banahaw na aking ikukwento, no, na aking i-share sa inyo, na hindi ko masasabing horror no, hindi mo ko, pero hiwaga, katotohanan na hindi ma-explain kahit ng science. Like no? fantasy. Oo, parang Encantadia, no? Guys, watch that. Pero wala na. Okay, guys, pakinggan nyo, ha? Akong well-known kayo sa Mount Banahaw. Ito yung experience ko to nung dalaga pa ako. Siguro mga 20 or 21 years old lang ako. Kaming dalawa ni Fatima. Si Fatima, yung friend ko, is 18 or 17 or 18 years old. Actually, siya ang nagaya sa akin sa Mount Banahaw. Sabi niya sa akin, Esther, mag-Mount Banahaw tayo. Oh, okay. Kasi sabi niya ganun. Sabi niya kasi, ang dami kong naririnig, nalalaman na Mount Banahaw daw ay enchanted place, enchanted mountain. So, sabi ko, pinayagan ka na ba ng mami mo? Ikaw pa, sasamahan mo ako, sabi niya, magpaalam tayo kay mami, sabi niya gano'n. So, dalawa kami nagpaalam sa mami niya. Nagpapaalam na kami sa mami niya, sabi ng mami niya, kayong dalawa talaga, kung saan niyo gusto pumunta, ang layo-layo ng Mount Banahaw, sabi niya gano'n. Tapos, sige na mami, puyagan mo na kami, dalawa lang kami as in, kami dalawa lang yung Fatima, tsaka ako, pupunta ng Mount Banahaw. Sabi naman ng mami niya sa akin, sa aming dalawa, kayong dalawa, tigas ng ulo niyo, wala kayong mararating, sabi niya gano'n. Tapos, basta, bahala kayong dalawa kung aalis kayo, kung pupunta kayo sa Mount Banahaw, sabi niya gano'n. So, nung tumalikod ng mami niya, nag-usap kami ni Fatima, o paano deal ha, tomorrow, magang-maga, alis na tayo, sabi niya gano'n. Patunayan natin kay mami na meron tayong mararating, sabi niya gano'n. Di natawa ako, di natulog na kami, natulog na ako, tapos aga-aga namin umalis sa bahay, no, sa lugar namin, sa Sampaloc. So, layo pala ng Mount Banahaw, first time ko makarating doon, kami dalawa ni Fatima, first timer kami sa Mount Banahaw. Hindi po, anong hours po yun? Hindi ko matandaan kung 2 to 3 hours ang biyahe noong mga panahon na yun, no? Kasi wala pa masyadong traffic noon. Kasi dalaga pa nga ako noon parang 20 to 21 years old lang ako noon, hindi ko matandaan. Ano? Basta si Fatima 17 or 18 years old, siya parang 14 high school sa Holy Trinity sa Sampaloc, no? As nung punta kami ng Mount Banahaw, meron palang nag-guide. Mayroong nag-guide sa amin sa Mount Banahaw. Ang una namin pinuntahan, ang una sa pinapunta sa amin, para bang mag-rinse kami, mag-rinse. Pupunta kami sa falls. May falls kasi, tas may tubig. Doon may parang ilog-ilog sa may falls siya, ganun. So, basta kung sino man na nakarating na sa Mount Banahaw, for sure alam mo yung sinasabi ko na may falls doon, na doon kami unang nagpunta ni Fatima, doon kami doon ang unang aming destination. Kasi sa sobrang tagal na, hindi ko masyadong alala yung iba pa. Basta ito lang naalala kong ito lang hindi ko makalimutan experience ang i-share ko sa inyo. Tapos naliligo na kami, no? Siyempre, ang sarap, ang labig-labig, ang lakas-lakas ng falls. Tapos may mga malalaking bato, sana ulan, no? Kasi malalaking bato doon. Tapos napaupo ako sa isang malaking bato doon. Tapos nagulat ako, nagkaroon ng rainbow. Yung bato may rainbow. Tapos sabi ko, bakit may rainbow sa bato? Ang ginawa ko, kinukuskus ko nga, tinatanggal ko. Sabi ko, bakit may rainbow dito? Kinukuskus ko ng kinukuskus. Sabi ko, ano to? Ba't ay matanggal yung rainbow dito? May, as in, rainbow talaga. Tapos tinakita ni Fatima. Drawing? Hindi ko alam hindi siya drawing Basta may rainbow doon sa bato. Nakita ko ni Fatima na parang may kinukuskus ako. Sabi niya, ano may kinukuskus mo? Tingnan mo to. Sabi ko, tingnan mo tong rainbow na to. Ayaw mawala. Sabi ko, bakit may rainbow sa bato? Yung bato na yun, kulay, parang may mapula-pulang bato. Yun, doon ako nakaupo. Sabi ko, bakit mayroong rainbow dito? Sabi, anong rainbow? Sabi niya gano'n. Ayan yung rainbow. Hindi mabula-bura. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, asan? Sabi niya, eto yung rainbow. Sabi sa kanya gano'n, ginagano ko, kinukuskus sa bato. Ano ka ba? Wala namang rainbow. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, ano walang rainbow? Hindi mo nakikita yan. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, saan? Ano ka ba? Luka-luka. Sabi niya sa akin gano'n. Wala namang rainbow. Sabi ko sa kanya, sure ka, walang rainbow. Imagination. Sabi niya, walang rainbow. Sabi niya gano'n.
sure ka? Wala ka nakikitang rainbow? Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, oo, wala akong nakikitang rainbow dyan. Ano ka ba? Tapos di ka na, sabi niya, patuloy kami sa pagligo. Ay, ganun ba? Hindi ko na pinansin. Tapos naligo kami, nasa pool, sa lamig-lamig. Tapos maya sabi niya, Esther, may ibon. Sabi niya ganun. Sabi ni Fatima sa akin, may ibon. Sabi niya ganun. Sabi ko, saan? Ayun o, puting-puti. Sabi niya, kalutang sa tubig. Nakatapak sa tubig, sabi niya gano'n. Ay, hindi pala nakalutang, nakatapak sa tubig yung ibon, puting-puti. Sabi, ayun, tignan mo, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, saan? Ikaw din naman po sabi ko yung gano'n, sabi ko, saan? Sabi, ayun, di mo ba nakita? Ayan, lumipad na. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano ka ba? Wala naman ako nakikita ng ibon na puti. Sasagulat din siya, ha? Sabi niya gano'n sa akin, wala ka nakikita ng ibon na puti. Walang ibon. Sabi ko sa kanya, hindi, meron. Ayan, nandiyan dyan, tapos lumipad. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya gano'n, walang ibon. Pagpatuloy natin pagligo. Tapos naligo kami. After kami maligo, titinawag na kami ng guide, ng mag-guide. Lalaki siya eh. Hindi pa siya masyadong may tanda. Ano. Tapos papasukan namin is kuweba. Papasok kami sa isang cave na napakaliit ng butas na doon papasok sa butas na yun. Siyempre, daming nakapila. Siguro kung mga time na yon mga pang 10 ako pang 11 si Fatima. So maraming mga sumusunod, maraming mas nauna sa amin nakapila. Doon sa cave na yon na ang papasukan mo lang ay maliit na butas. Tapos tinignan ko yung butas, natawa ko, napangiti ako, sabi ko sa kay Fatima, tignan mo yung butas ng kuweba, magkakasya ba tayo dyan? Sabi ko, asan, tignan ko nga, sabi niya, tinignan niya yung butas. Hala, si Fatima kasi, meron siyang katawan eh, meron siyang, kumbaga may laman siya. Ako nung time na yon dalaga, ako taga skinny ako, payat ako eh. Sabi niya, hala, paano ako magkakasya dyan? May katawan na po, sabi niya gano'n sa akin. Abo, malay ko, sabi ko naman gano'n. Tapos, sigurado ba, papasok tayo dyan sa kuweba na yan? Sabi niya gano'n. Tapos, sabi ni Kuya kaya dito tayo nakapila eh. Tapos habang while waiting ng aming turn, syempre may mga nakita ko, merong doon ako nakita babaeng payat na payat, pero hindi siya kasya, umalis. Tapos sabi ko, ito po yung babae, hindi, mas maliit sa akin, mas payat sa akin, pero hindi nagkasya, umalis na. Tapos meron naman isang lalaki, medyo mataba, nagkasya. Nagkasya doon sa buta, sa daanan ng cave. Tapos kala, ano nangyari? Bakit kasya yung mama? Samantala may katawan siya. Tapos di ganun, tapos na to. Tapos mayroong mga umaalis kasi hindi kasya. May iba na, pagpasok pa ng ulo, hindi na makahinga, umaalis na. So turn ko na, nung ako na, sabi ko, oh my God, kasya ba ako dyan? Yung mama nga, yung babae nga mas pwede sa akin, hindi nagkasya. Tapos yung ginawa ko, ako na, guys, sa totoo lang, Francis, hindi ko akalain na magkakasya ako doon sa butas na yon, doon sa pasukan ng kuweba. Maliit At po parang ba? ang luwag-luwag. Parang pumasok ako. Kasi, bakit ganito? Bakit nagkasya ako? Kasi ang thinking ko, hindi ako kasya. Kasi, ang liit-liit eh. Tapos, lalo akong nagtaka at na-amaze, sobra akong na-amaze, nung magkasya si Fatima doon sa butas ng kuweba, doon sa daanan. Kasi, meron siyang katawan, kumbaga may laman siya. Hindi ko akalain na magkakasya. Siya rin mismo, si Fatima, hindi niya akalain magkakasya doon. Tapos ang luwag-luwag din ang pakiramdam niya. Tapos sabi niya sa akin, di ba pasok namin sa kuweba, doon kami sa kuweba doon. Sabi niya, bakit gano'n? Bakit nagkasya tayo? Sabi niya gano'n. Oo nga, tapos pagpasok namin sa kuweba, sa totoo lang guys, first time kong makapasok sa gano'ng klaseng kuweba, napakalamig. Napakasarap ng pakiramdam, para bang may kakaiba kang nararamdaman na lamig. Pagkatapos ang pinagtatakahan pa namin ni Fatima, yung puno na nakatanim doon sa kuweba na yun, na hindi naman siya nakabaon sa lupa, and yet buhay na buhay siya, tapos tumutuloy yung tubig niya. Tapos yung tubig niya, tapos iminom kasi kami nun, ang lamig-lamig, ang sarap-sarap, tapos parang, yung alam mo may puno, ito nga yung kuweba, tapos yung puno nakatanim siya doon. Encantadia. Pero wala siya sa lupa, pero buhay na buhay siya, ang laki-laki puno. Nakapagtataka, di ba? Tapos sabi ko, paano nangyari yun? Tapos hanggang sa makalabas kami ni Fatima, sa taga ng kami doon, relax kami sa loob ng cave na yun. Tapos hanggang paglabas namin, ganun din, kasyang-kasya kami dalawa, maluwag pa. Tapos siyempre, habang naglalakad kami, tapos may iba kasi pa kami pinuntahan, habang naglalakad kami dalawa, nag-usap kami tungkol doon sa cave. Kasi talagang sobra kaming amazed na dalawa. Sabi niya, hindi ako mapakali, gusto kong magtanong kay brother, kung bakit tayo kasya doon sa kuweba nun, and yet yung iba naman hindi. Sabi niya gano'n. Halika, tanong natin, sabi niya gano'n sa akin. So ang ginawa namin, habang naglalakad
naglalakad yung brother, pinanggitnaan namin ni Fatima at ako, yung brother, at si Fatima. Tapos sabi ko sa kanya, kuya, pwede bang magtanong? Kung pwede lang ba, sabi niya gano'n. Okay, pwede magtanong, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, kasi nagtataka kami dalawa ni Fatima, bakit kami nagkasya doon sa kuweba eh. Doon sa butas ng kuweba, doon sa daanan ng kuweba. Tapos napangiti siya sa amin. Sabi niya, gano'n talaga, nakakatawa, di ba? Opo, tapos meron kami nakita doon. Ang mas payat pa sa akin, pero hindi naman nagkasya. Umalis, hindi nakahinga. Tapos meron doon, matabang mama, nagkasya siya, samantalang ang taba niya. Dire-diretso siya nakapasok ng kuweba. Bakit ganun? Bakit may mga hindi nakakapasok at bakit may mga nakakapasok? Sabi ko sa kanya ganun. Sabi nga Oh ni my Fatima, God! oo nga kuya, bakit nga ba? Bakit may nakakapasok? Bakit may hindi nakakapasok? At nakakatuwa kami dalawa ni Esther, kami nakapasok kami, nakakatuwa, sabi niya ganun. Sabi niya, tumingin sa amin tumingin na magandang tingin, sabi niya ganun. Alam niyo, sa totoo lang, kayong dalawa lang tanging bukod nagtanong ng ganyan sa akin, sabi niya ganun. Oo nga, kasi hanggang ngayon hindi kami makamove on. Bakit hindi pa rin bakit nakapasok kami doon sa maliit na butas ng kuweba na yon? Sabi niya ganito, mapalad ang mga nakakapasok doon. Kaya kayong dalawa, mapalad kayo kasi nakapasok kayo sa kuweba. Sabi niyo gano'n. Tapos yun lang. Tapos, hanggang dito lang muna, no, yung ikukwento sa inyo. Next time naman kasi PT3. oo, ha. Para magkaroon ng part 3. Sana panoorin niyo panoorin niyo tong part 2 na to at inyong i-appreciate at paki-like, share and comment na rin po. Lalo na doon sa mga nakapunta na ng Mount Manahaw kung alam din yung sinasabi Di kong pa ako nakapunta cave guys. na may maliit na butas na pinagpala daw yung magkakasya doon, yung makakapasok doon, no? Kaya doon lang muna, ganito lang muna guys, sa next time even naman. me, I cannot fit there. Hindi, makakasya ka rin doon siguro kasi hindi naman natin alam, di ba? So guys, maraming salamat sa inyo lahat. This is your channel, ST Mix Vlog! Thank you guys, I love you guys! Bye-bye!